than before. I think ever I don't turn far with you. Ulan, tapusin na natin itong kwan. Ayan, nag-charge tayo, full charge lahat to. Ayan, tapusin na natin yung hindi natin natapos. May 4 loads pa. Hindi naman nauulan. Ayan, ito muna, gamitin natin itong 20 liters para mabilis. Ayan, okay na yung kwan natin ito. Ayan, isisik ko lang para makita nyo ah. Ayan. Okay na, ito pa. Okay na. Yan. At ang palay natin, okay, malusog pa. Wala pang tama ng bacterial leaf streak na kinatatakutan po natin at bacterial leaf blight. Ayan, healthy pa. Yung load natin, yun na lang. Isang load pa ganon. Pangalawang apak doon, tapos dalawang load, nakaisa na tayo dito eh. Tapos yung nakahiwalay. Okay, sharing is caring. Let's go para matapos na bago magdilim. At open pa yung estomata dyan. Maganda. Okay. Hindi na siguro natin papakita. Maglulod tayo. Time check 5:27. Okay, marami pa tayong time. Ito yung mixing natin. Yield more. Ayan, para makita nyo. 300 ml. Paubos na pala. Teka, kunin natin isa. Pause muna. Muna natin. Naku, matapang yung kanyan. Nasa baba. Tignan nyo ah, nakasara pa. Naku, matatapon na. Lagyan natin 300. Tapon. Tapon talaga. Puno. Ang daming natapon. Ngayon, natapon. 300. Okay. May mix po yun na hypercomposa. Ito, na-shake na natin. 50 ml lang. Okay, pumagit na lang tayo sa rate na hanggang 750. Yan, 50 yan. Okay, ganun lang tayo katipid. Oh. Importante yung pag-spray nyo. Kahit ang tapang nyan kung ang daming laktaw, yung pag-spray nyo, ayusin po ninyo. Okay, ayan na. Okay, pause muna. Okay, yung roll number 1 natin huwag nyong kalimutan. Ay, roll number 2, haluin natin. Walang lusot pag yung kinukuha nyo lang sa kanal, yung pinang i-spray ninyo, walang lusot, double. Maglagay kayo ng doble. Okay, pause muna. Okay. Ayan, pinurwar ko na sa inyo sa group chat yung prevention nyo sa mga sheep blight. Ayan, wag muna natin punuin dahil matatapon. Haluin muna natin. Ayan, diba may panghalo tayo. Para sure ball na maganda yung distribution, pantay. Tapos yung pag-spray po natin, bagalan nyo naman. Wag nyo naman kasi yan. Wag lakad kabayo. Lalo't pinising na tayo. Mahirap nyo patamaan yung mga insekto sa baba. Kailangan bagalan po ninyo. Lalo malalaki yung palay na. Lalo sa wet season. Kaya halos hindi nyo napapatay. Okay.
Yan, ito, aabot na doon, babalik pa ng 2 pinitak, kaya 2 loads lang yan. Yung nandito. Unahin siguro muna natin ito. Bago yun, para makita nyo lang. Yan, ibibidyo's natin. Sharing is caring. Happy farmers. Powered by Yieldmore. Natin i-install para makita nyo. Dito tayo sa gilid muna. Unahin, ayan, okay. Ayan, pause natin yung ilulod po natin. 90 LP937 po ito. Okay, sharing is caring. Ayan, subok muna. Ayan, nandito tayo sa likod. Yung switch na pabilog yung gagamitin natin. Okay na, okay, prevention at tuloy pulyar. Tara. Kunin muna natin yung andar. Okay, may sticker pa tayo. Ang ganda na ng panahon. Maraming salamat po. Hindi natin alam yung ang lalaki na ugat ng palay natin. 3 feet. So, 47 days. Okay, sharing is caring. At least naipakita ko pa rin sa inyo. Tara na. Post sa oras ng mag-alas 6 na po. Ayan po yung LP937 po natin. Okay, cut na po. Bye bye. Okay, last load. Time check. Anong oras na yan? 6:34. Okay na, last load na sa nakahiwalay. Napakaganda. Minsan iikutan natin yun para masilip nyo naman yung pinag-aanihan natin ng pinakamalakas na pinitak. Mukhang kakayanin natin dun ng kwan. Lagpas 250, sabihin na lang natin. Nanihan na natin 272 dun. Kailangan sa 2096 na nakarang dry season, kailangan malagpasan natin. Okay, yan na lang. Kasi konti na lang. Okay. Yan, nandito pa rin tayo. At hope gaganda na yung panahon para tuloy ang bibinat yung palay natin. Makapagpalabas tayo ng magagandang sowi. Okay, sharing is caring.
Abang-abang lang po kayo. Wag sumuko. Okay. Paumpisa pa lang po tayo. Sharing is caring. Ka-agritipins, ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, ka-mag-uuma. At nandito tayo, medyo nagpalit tayo konti. At ngayon ay nadatnan natin na may blessings po galing sa taas. Yan po yung ayun, fog, hamog. At ang araw ngayon ay February 13 na po ata. Tapos ang oras na pumunta po tayo ngayon ay alas 6. Okay, 6 o'clock AM. Ngayon ay katatapos yung malakas na ulan noong nakarang araw. At natapos din natin tayo nag-foliar ng Yieldmore at may prevention na rin. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, i-upload ko yung kabuuan na pag-foliar natin ng Yieldmore Natural All-Purpose foliar fertilizer na may mix na rin po yan na Hi-Fer compost, para kahit na gumagamit po tayo ng mga chemicals, dahil para matutunan nyo yung mga ginagamit nyo ay gagamitin ko na rin para maparehas yung protocol sa mga ilang next cropping, para alam nyo na yung inyong ginagawa. Kaya yung ginamit nyo ay i-actual na rin natin para masundan po ninyo. Gaya ng paggamit nyo ng insecticide. Pero nakita nyo naman marami tayong trials, kasi nga sa group chat lang natin yan ibinabahagi. Yung mga Yieldmore user natin at Hi-Fer compost user, nakita nyo yung epekto. Yung pagpulyan natin, pag-mix natin ng insecticide at yung fungicide ay compatible sa Yieldmore Natural All-Purpose foliar fertilizer. Yan na yung sitwasyon ng palay natin. Ito po yung inbreed variety LA902 na imported po to, na pinarating galing ibang bansa. Ikinod natin sa source po ng inbreed variety. 2 times na trial sa Mindanao. Shout out po kay Sir Judy Aguda from Mindanao. Okay. Tapos ayan, at maganda, inadapt din natin dito. Papasalamat tayo sa kanya dahil inadapt din natin dito para yung protocol natin dito at protocol doon ay halos parehas. Gagamit din siya, pinadalhan din natin siya ng Yieldmore at Hi-Fer compost para makita natin baka parehas lang, kasi iba ang climate doon sa Mindanao at dito sa Luzon. Okay, magkaiba po yung climate. Doon maulan, dito mainit. Doon may bagyo, dito wala. Doon dadaan yung bagyo, dito wala. Napagitnaan yung Visayas. Halos dalawa yung climate dyan sa Visayas, mas matindi sa kanila. Napagitnaan ng Luzon at Mindanao. Ganun po yan. Ito kasi variety na to, hanggang dito 1 kilo lang ito. Tinatry natin ay may katangian. Yung uhay, ulitin natin. Ang ganda kasi 370 grains yung naitala niya data to 630 grains per panicle. At yung sowi, nakita nyo naman ang galing mag-sowi. Ito yung binibilang natin noon. At mapansin nyo yung mga old dahon 1 and 2, unti-unti na pong mamamatay yan. Mas maganda na mamatay na yan old dahon para masupplyan naman yung flag leaf sheep at butil para hindi na makikiagaw. Ito yung binibilang natin noon. Mapansin nyo may tulos. Tignan natin kung tumigil ng mayroon ito noon, binilang na natin 39. Ayan o, last na yan mga yan. Sigurado ito, hindi na natin bibilangin, 40 na ito. Okay, kasi matagal na nag 39, 40 plus na yan. O, yan na, ang tigas na, patigas na yung palay. Kasi nga mas late maturing variety ito kaysa yung longpin. Yung longpin o tayo na, LP937 at LP2096.
O, ayan. Okay, ang dark na, oh. At least, yung target yield kasi natin ay mataas. Halos parehas, itong protocol ng hybrid variety, LP937, LP2096, pinarehas natin sa inbred. Mapansin nyo, yung standing, crop na. Tapos, yan ang, si Manong Panbalagan family. Shout out po sa inyo. Ito, bali, inbred at saka LP po. Ito, pinagdikit natin. LP937, LA902. Ayan, yung one. Tatlong tundos po yan. Yan na yung diferensya. Okay, sana hindi tatamaan itong palay natin. Medyo stroke naman, pinatigas natin gamit yung sustansyang pampatigas. Okay, dalawa po yung pampatigas, hindi lang sa potassium, sa resistant. Kailangan nyo rin ng pampatigas pa na mayroon sa yield more yung calcium. Okay, ayan. Ito yung LP2096. Mayroon pa tayong kabilis sumipsip ng sustansya. Mayroon pang natitirang wala na, o ganyan na lang. Hintayin lang natin maubos yung tubig kasi yan tubig ulan. Okay, tapos saka tayo magpapapasok ulit ng tubig na mas malalim. At least abutin natin yung 5 to 7 cm. Kung kaya nating abutin yung 8 to 10 cm para sa pagkontrol ng purpur, yung hindi mapertil na, ay mas maganda. O, ayan na yung palay natin sa oras na ito. Nako, sa oras ng tanghalin tapat, ika 2 days pa lang mula nung nabunuhan natin. Tapos tignan nyo, pinasundan natin kinaumagaan, pinasundan natin yung nandun lang sa likod. Tapos ito tinapos natin nung karang araw ng hapon, tinapos natin kasi nga umulan. Kaya tinapos natin, natapos na tayo nagpulyar. Kaya halos pinagdikit po natin. Pwede naman una at pwedeng mauna yung foliar at sumunod yung pagbitaw ng abono. Ganun po yan sa foliar. 2 to 3 days or pwede ngayong basta magkasunod, ganun yung ginagawa natin. Huwag nyong patagalin kasi naghahabol tayo ng nasa kwan na tayo, panicle initiation, hanggang yung mga ibang sowi ay panicle differentiation na. Yung mga mother plant yan. Ibig sabihin sa panicle differentiation, nagpo-form na, pupunta na na panicle formation. Magpo-form na siya ng uhay sa loob ng puno. Kailangan masustentuhan, may sapat na sustansya yan para may sapat na makain yung puno. Maglalabas yan ng mas maraming bilang, yung potential na mas maraming bilang. Ganun po yan. Okay, at yan sumusunod na sa pagbinat. O ganun po yun, naisama rin na natin. At abangan nyo YouTube channel natin, Agritipid PH. Yung makikita nyo parang may sugat na sa dahon, nakita natin, umikot din natin, mayroon. Yun yung medyo nadodoble natin ng kwan na papatutukan. Kaya napaka-critical yung kwan din. Okay, tapos umulan ay nagdagdag nitrogen. Yan yung sisira. Sabi ko nga, yan yung sisira sa magandang protocol po natin. Once na sumunod-sunod yung ulan yan, sakto na yung binitaw natin, nag-compute tayo ng NPK kasi may target yield tayo 250, above 250 kaban per hectares. Tapos biglang umulan, tapos humamog ulit. Yan ang hindi natin mapredict. Kaya ang inihiling lang natin mga ka-farmers ay sana sa standing na ang palay natin, kakayanin natin. Sana ang hinihiling natin sa heading stage or flowering stage, hindi sana pagpag ng malalakas na hangin dahil mag-o-open yan. Kung nakaramdam ng solar radiation, masisira po yung flower. Yung tinatawag ninyong nabaog.
Okay? Nasa lubungan, nasa mid, kung ano-ano ang tawag natin dyan sa iba-ibang lingwahe. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Happy farmers. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid Page, at yung pakipollow na rin yung Facebook page natin na Yieldmore AgriTipid PH vlog. Maraming salamat. Ano po yung mapapansin natin sa palay pag humamog? Mapapansin nyo po dyan na nabalutan po tayo ng spider. Ayan, lumabas na naman sila. Kasi pag umahamog dyan po nakikita yung dami ng mga kaibigan, friendly insect po natin dyan. Gaya ng spider. Ayan, kita nya? Kita nyo na. Tapos yung mapapansin nyo pa dyan, yung dahon ay tumitigas na. Paumpisa na, ibig sabihin nagbo-boat na yan, boating stage. Papasok na rin yan yung internode elongation. Sasama na po yan na titigas. Ayan, nagdarker na. Pati yung katabi natin, medyo padark na rin. Yung hybrid din po na katabi po natin. Ayan na. Hindi tayo makakon ngayon na mahamog, malamig. Grabe yung hamog. Okay, ang taas ng target yield natin ay tignan natin kung mag-over ba sa nitrogen ito, tatamaan yung plug lip shift natin or maliligtasan po natin. Kaya yung Gilmore po natin ay mayroon po yun nakahalo na sustansya na pampatigas. At mayroon din yung hypercompost po natin, ang taas ng potassium content, organic potassium. Kaya papasaan ba kung paano natin labanan habang nagdagdag tayo ng nitrogen, dahil kailangan po natin yan para dumami yung bilang at lumaki yung mga butil. Tuhay ay humaba, ay kailangan balansehin din po natin ng may sapat na sustansyang pampatigas, panglaban, pangbalanse sa sustansyang nitrogen na yan ang pinaka critical, lalo sisirain ng ulan at hamog sa umaga. Mag-over yung kuwan natin, pero tignan natin kung gawa po natin yan ay napakainam, preparasyon para sa wet season. Okay, para unti-unti natin dadagdagan, huwag tayong tumigil. Kung na-hit na natin yung dating 200 kaban, punta tayo sa 300 kaban, ganun po yun, 250, 300, kung kaya pa natin taasan mag 350 tayo, ganun hanggang makuha natin. Hindi kasi pwedeng biglain po yan, na kung dapat aralin muna natin yung protocol para yung ginagawa natin ay sa mga ilang taon-taon na yung cropping ay easy na sa atin, hindi puro kwentong barbero na lamang. Sharing is caring. Nandito si AgriTipid PH, handang tumulong po sa inyo mapa organic, inorganic chemicals. Nandyan theoretical, nag-research po tayo, tapos nag-actual, may tamang pag-analisa, pag-obserba para yung resulta hindi magiging kwentong barbero na lamang. Maraming salamat. Magbabase, ano po yung mapapansin nyo dito sa inbred variety? Okay, medyo siyempre inbred variety ito, mas malambot yung dahon, pero pansinin nyo yung 1 and 2 namamatay na, tapos yung 3 and 4 tumitigas na. Kaya yung plug lip shape nya nakaturong ganun na. Ayan tumitigas na siya. Pansin nyo yung 3 leaf at yung 3 leaf at 4 leaf yan, patigas na, tayo na, dahil nga may hindi naman puro nitrogen lang yung linagay natin. Ganyan po ang resulta ng hypercompost. Kahit hindi kayo maglagay ng Yieldmore, noong ginagamit ko yan, humic acid, fulvic acid. Okay, matagal na natin gamit yan. At potassium, organic, mataas na high potassium or potassium humate na lang. Ayan yung pinakamabilis na potassium humate.
May combination po yan ng fulvic at humic acid na yung original, hindi yung granule. Kung yung binibili po ninyo ay tinunaw ninyo may buo-buo or binili nyo granule, hindi po, wala po yung fulvic. Ibig sabihin mahina pang pulyar. Kung gamitin nyo pang pulyar, mahina pang pulyar po yan dahil ang fulvic acid ang may pinakamaliit na parang nano, yung ginagamit yung word na nanotechnology para pumasok dyan sa stomata. Yan po yung trabaho ng fulvic. At yung humic naman ay napakainam, pinakamaganda na mailagay sa soil. Okay, pero pwede rin pang foliar. Kaya nga, yung hypercompose po natin ay potassium humate. Pero yung binibili po ninyo na may granule, hindi natutunaw, na sinabi nyo mura, konti naman pakinabang, hindi alam gamitin. Tapos sa sachet pa, walang epekto sa inyong kan. Kailan nyo pa maibabalik yung ganda? Kailan nyo pa mapapaganda yung inyong lupa kung yan po yung mga ginagamit nyo? Kaya nandito sa Agritipid PH na ibinibigay na yung impormasyon po sa inyo. At sundin nyo lang yung binibigay kong protocol. Yung binibigay namin protocol. Dahil nga nagtitipid kayo, halos stupid pa talaga yan. Okay, kung gumamit po kayo ng humic acid at humane, hindi natutunaw yan. Yung granule na pinangmimix sa abono ay matagal po yan. Matagal nyo pong bago pakinabangan po yan. Dahil nga yan ay mas mahina ang epekto, kaya nga mas mura. Okay, kaya halos hindi nyo maramdaman yung mga binibigay na namin, yung mga makakatulong po sa inyo. Gawin nyo na lang yung tamang protocol. Kung yan ang gagamitin nyo, kailangan maglagay kayo dyan ng 20 sako-sako po yan na ginagamit yung granule. Kailangan 20 kilos ang ilagay nyo per hectares. Pinakamababa na yan na ilagay po ninyo. Dahil nga konti lang yung makukuha yung malulusaw po yan. Matagal pa. Halos sayang, black coal pa yung iba. Coal pa. Okay? Sharing is caring. Maraming salamat. Yan, subukan ninyo yung product po natin, Yield More at Hypercompose, at makukuha nyo yung protocol na inaasam po ninyo para umani ng malakas na ani. Sharing is caring. Siya nga pala, di po ba, sinabi ko na sa group chat, inadvansan ko na po kayo sa group chat na yung pagmix natin ng hypercompose sa top dressing or sa basal man lang. Ngayon nagmix tayo sa top dressing ng 1:1, 10 pack per hectares. Minix natin 15 pack dahil 15 pinitak yung sakaan po natin. Nagmix tayo ng, pasensya na may nagdetect na naman kasi may naka-record yung mga nandyan sa Google Map. Naka-GPS po tayo. Ulitin natin. In-advance ko na yung group chat ng Agritipid PH team. Sinabi ko sa inyo nung nagmix tayo ng hypercompose bago top dress, diretso po yan na magdadark. Dark yan pero matigas. Ganun po yan ang epekto ng potassium humate, humic acid at fulvic acid, lalo na sa tanghalin tapat. Ganyan na yan, didiretso na yan na hindi nyo makitaan ng paninilaw. Okay, papalo yan sa level 5. Pero pag hindi kayo gumamit ng hypercompose, hindi wag nyo paabutin ng level 5 na kulay kung purong abono lang, dahil masisira inyong palay. Magiging tatamaan ng BLB yung plug leaf shape at hindi na makapagluto, wala nang mag-open na stomata na plug leaf dahil nga magiging dayami. Okay, sharing is caring. Yun po yung na idagdag po natin. Ayan o. Yan, padark na po yan. In-advancean ko na kayo noon. Lalo mamaya tanghali kung tignan natin. Okay, ganun lang, sharing is caring. Maraming salamat.